Ngayon po ay Friday ng ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito'y nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniiwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga pinuno ng mga Hudyo roon. Nalalapit na noon ang pista ng mga tulda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus ay pumunta rin sa pista, subalit hindi hayagan kundi palihim. Sinabi ng ilang taga-Jerusalem, "Hindi ba ito ang taong ibig nilang patayin?" Ayan, lantaran siyang nangangaral, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Ngunit pagdating ng Mesiyas ay walang makakaalam kung saan siya nagmumula. Subalit alam natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang si Jesus ay nagtuturo sa templo, ay sinabi niya ng malakas, "Ako ba'y talagang nakikilala ninyo? Alam nga ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan lamang. Karapat dapat pagtiwalaan ang nagsugo sa akin. Hindi ninyo siya nakikilala. Ngunit nakikilala ko siya, sapagkat sa kanya ako nagmula. At siya ang nagsugo sa akin." Nais na siyang dakpin ng ilang naroon, ngunit walang nangahas, sapagkat hindi pa dumarating ang kanyang oras. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay nagpapaalala po sa atin ng 3 bagay. Una, nabanggit po sa mabuting balita ang pista ng mga tulda ng mga Hudyo. Ano po ba ang kapistahang ito? Inaalala po sa pagdiriwang na ito ang buhay ng mga Hudyo nung sila ay nakatira sa mga tulda. Ito yung panahon na sila ay naglalakbay sa ilang mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako pagkatapos nilang mapalaya mula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Ang pagtira sa mga tulda ay nangangahulugan ng temporary dwelling o pansamantalang tirahan. Kaya ang pagtira nila sa mga tulda ay mas lalong nagpapaigting o nagpapasigla ng kanilang diwa at hangarin na magkaroon ng permanenteng tahanan. Ang mundo na ating ginagalawan ay ang ating tulda. Ang langit ay ang ating totoong tahanan. Kaya tayo ay mga pilgrims lamang sa mundong lumilipas. Tayo ay naglalakbay tungo kay Jesus. Tayong lahat ay naglalakbay patungo sa Ama. Kaya mamuhay tayo sa mundo. Hindi po parang ang ating buhay sa mundo ay walang hangganan. Pangalawa, ayon sa mabuting balita, nakatanggap ng death threat si Jesus. Gusto ng mga pinuno ng mga Hudyo na patahimikin si Jesus. Napatayin siya. Kaya ayon po sa mabuting balita, mayroon po mga taong nagsasabing, hindi ba ito yung taong gusto nilang patayin? At alam ni Jesus ang kanilang masamang balak para sa kanya. Ngunit hindi po ito nakakapigil sa kanya na gawin at tuparin ang kanyang misyon. Hindi siya nagtatago, hindi siya nananahimik. Pumunta siyang Jerusalem at nangaral na parang walang pagbabanta sa kanyang buhay. Mayroon din po ba tayong kinakatakutan sa buhay? Anuman ang ating kinakatakutan sa buhay, huwag nating hayaang maparalisa tayo sa takot. Kailangan natin itong harapin upang mapagtagumpayan at malampasan. Kung hinahayaan pa ni Jesus na maparalisa siya sa takot sa kamatayan, wala sanang pagtatagumpay sa kamatayan sa krus at wala sanang kaligtasan para sa ating lahat. Kapag hinarap natin ang ating takot, namuhay tayo sa ating pangarap at makakamit natin ang mga magagandang bagay sa buhay. Ang takot ay ginagamit ng Diablo upang mapigilan at mahadlangan tayong makamit ang ating mga pangarap, ang mga magaganda at mabubuting bagay para sa atin at para sa Diyos. Ano ba ang ating kinakatakutan? Hilingin natin ang tulong ng Panginoon at tiyak tayo ay kanyang tutulungan. Pangatlo, gusto sana ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus. Ngunit hindi nila ito magawa. Dahil ayon sa mabuting balita, hindi pa dumating ang oras ni Jesus. Ibig sabihin, tulad ng sa ating Panginoon, mayroon ding oras ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kung hindi pa dumating ang oras, hindi pa ito dumating. At hindi natin maaring pilitin. At kung ito ay dumating na, ito ay dumating na. At hindi natin maaring pigilan. Kaya dapat tayong matuto na sumunod at igalang ang oras ng Diyos. Because God's time is always the best time. Muli, paano po ba natin dapat harapin
ang mga pananakot at pagbabanta sa ating buhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.